Isang pamilya ang nakaupo sa tabi ng ilog na nag-i-enjoy sa kanilang oras at ang pinakabata sa kanila na nagngangalang George ay nasa taas ng isang puno at habang pinagyayabang niya ito sa kanyang kapatid at nanay, isang fighter jet ang lumitaw. Sinabihan sila ng kanyang nanay na magtago sa damuhan, ngunit ang 6 years old na lalaki ay hindi natakot at tinamaan ang fighter jet gamit ang isang tirador. Nagawa niyang tamaan ang jet, ngunit nang tumingin siya sa kanyang paligid, ang kanyang pamilya ay naglaho. Nagising si George dahil sa takot mula sa panaginip at tinawag ang kanyang nanay. Hindi nagtagal, may isang tao ang kumatok at inakala niya na ito ang kanyang nanay. Ngunit isang kapitbahay na babae ang pumasok at natatakot ito at sinabihan siyang ang nanay at ang kanyang kapatid ay patay na. Si George ay hindi naniniwala at gustong hintayin ang kanyang nanay sa kanilang bahay. Sinabi ng babae na sinalakay na sila ng mga Germans at dapat na siyang tumakas. Hindi nagtagal, may mga kawal ang lumapit sa kanilang bahay. Pinatakbo ng babae si George palabas sa bintana, ngunit binaril siya bago siya makalabas. Si George ay mag-isa na lamang ngayon at nakita niyang nasusunog ang bahay at tinatawag ang kanyang nanay. Tumakbo ito at hindi nagtagal, nakarating siya sa kagubatan at patuloy pa rin itong tinatawag ang kanyang nanay dahil hindi na niya alam kung nasaan na siya. Nang gabing iyon, nanatili siya sa gubat. Kinaumagahan, uminom ito ng tubig sa dagat at ang mga sundalo ay papunta sa kanyang lokasyon. Nagmadali itong nagtago sa loob ng mga ugat ng puno. Nagulat siya nang may ahas na lumapit, ngunit hindi ito umimik or natakot. Si George ay mas natatakot sa mga sundalo kaysa sa ahas. Ang mga sundalo ay kumain sa tabi ng ilog at umalis, pagkatapos ay kinuha at kinain niya ang mga natirang pagkain. Gayunpaman ang bata ay walang maayos na pagkain sa loob ng 2 araw at naglalakad ng walang patutunguhan. Natumba siya dahil sa pagkahilo, ngunit hindi siya tumigil. Hindi nagtagal, isang pagsabog ang nangyari sa kanyang likuran na ikinagulat niya. Nahihilo ang bata at nagsimulang mag-hallucinate gayunpaman. Kahit sa ganoong kondisyon, siya ay nakatayong matapang at sinabihan ang tao na mayroon siyang baril at hindi siya natatakot. Sumugod ito, ngunit nawalan ito ng malay. Habang siya ay natutulog, 2 sundalo ang lumapit sa kanya. Samantala, sa isang base naghihintay si Commander Daniel sa kanyang patrol ng mga sundalo. Pumasok sila kasama si George na sugatan at nanghihina nang sabihin ng mga sundalo na sila ay kakampi. Si George ay pinakilala ang kanyang sarili. Nagtawanan ang mga sundalo nang nakipagkamay siya dito. Nakaramdam ng pagmamahal ang mga sundalo sa maliit na bata at pinainom at pinakain siya ng mga ito. Isang nurse na nagngangalang Katya ang naglinis sa kanyang mga sugat at nabighani rin sa kanyang personalidad at hiniling ng bata sa kanya na gumuhit ng tangke sa kanyang mga sugat dahil gusto niyang maging sundalo paglaki niya. Maging ang mga sugatang sundalo ay nakipag-usap sa bata at mas gumaan ang kanilang mga pakiramdam. Si George ay nabighani sa baril ni Commander Daniel at ang kanyang grupo ay nabighani dahil sa kanyang personalidad at sinasagot ang lahat ng katanungan nito. Hinahayaan din niyang paglaruan ang kanyang baril pagkatapos maalis ang mga bala. Mabilis na naghilom ang kanyang mga sugat at hiniling ni Katya na hayaan ang bata na manatili sa batalyon. Ngunit hindi ito sumang-ayon na sinabing hindi ito magiging ligtas at gusto niyang ipadala si George sa bahay ampunan. Ginugol ng mga sundalo ang lahat ng kanilang libreng oras kasama si George at siya ay binibisita buong araw. Dinadalhan din siya ng mga pagkain at hinahayaan siyang paglaruan ang kanilang mga binoculars. Isang araw pumunta ang isang sundalo sa commander upang hilingin na hayaan ang bata na manatili sa batalyon dahil nagkaroon na ng malapit na koneksyon ang mga sundalo sa bata. Gayunpaman, ang commander ay naninindigan na ipapadala niya si George sa bahay ampunan para sa kanyang sariling kaligtasan. Kinabukasan sumalakay ang mga kaaway at maraming sundalo ang nasaktan at isang sasakyan ang dumating para sunduin si George para dalhin sa orphanage. Sinabi ng commander ang balita sa bata at binigyan siya ng isang kahoy na honorary pistol bilang regalo. Ang bata ay niyakap siya at sinasabing natatakot siya para sa kanyang kaligtasan. Natunaw ang emosyon ng commander at nagpasyang manatili ang bata sa batalyon bilang kanyang anak. Nang gabing iyon, ang mga sundalo ay naghanap ng maliit na damit na pangsundalo. Para kay George, ginising ng commander si George at binigay sa kanya ang damit. Isinuot niya ang mga ito at tumakbo sa paligid na parang isang tunay na sundalo at ang mga
mga iba ay nagsimulang tawagin siyang Little Soldier Boy. Habang siya ay tumatakbo, ang mga Germans ay naglungsad ng air attack. Mabilis na dinala ng mga sundalo si George sa isang ligtas na lugar at nilabanan ang mga kaaway. Mabilis na lumaki ang bilang ng mga nasugatang sundalo. Gusto ni George na maging kapaki-pakinabang kaya nagdadala siya ng tubig sa mga uhaw na sundalo. Ang isa ay sinabihan siyang basahin ang liham na ipinadala ng kanyang pamilya dahil may benda siya sa mata. Gusto niyang tumulong ngunit hindi siya marunong magbasa. Kinuha niya ang liham at sinabi niya na ang kanyang alagang kalabaw ay ligtas. Ngunit sinabi ng sundalo na wala siyang alagang kalabaw. Sinabihan siya ng iba na sumabay na lamang sa kwento at tumawa silang lahat. Binasa niya ang lahat ng liham ng mga sundalo sa parehong paraan at pinapasaya sila. Sa sumunod na eksena, si Katya at ang commander ay nag-uusap at mukhang naaakit ang dalawa sa isa't isa, ngunit hindi nila sinasabi ang kanilang nararamdaman. Nang maglaon, sinabi ni George sa commander na siya ay nasa maayos na sitwasyon sa batalyon. Gayunpaman, nakita ng bata ang isa sa istasyon ng sundalo na nawasak dahil sa pag-atake. Tinuruan siya ng commander na tanggalin ang kanyang sombrero bilang paggalang sa namatay na sundalo. Kinabukasan, iginiit niyang bigyan siya ng misyon ng commander at sinabi ng commander na ibigay niya ang mga liham ng mga sundalo. Nakumpleto niya ng mahusay ang kanyang gawain at pinasayaw pa ang mga sundalo. Kinabukasan, pumunta si George sa kagubatan, dala ang kanyang binocular. Hindi nagtagal, nakita niyang gumagalaw ang paa ng isang tao sa loob ng tuyong damuhan at nagmadaling bumalik at sinabi ang kanyang natuklasan. Pagdating nila sa lugar, nakita nila ang dalawang Germans na nagtatago sa ilalim at ang mga espiya ay inaresto at ang bata ay pinuri dahil sa kanyang katalinuhan. Sa gabing iyon, pinakita ng commander ang mga papeles para sa kanyang pag-aampon sa kanya at siya na ngayon ang opisyal na tatay ng bata. Alam ni George ang damdamin ng commander para kay Katya, kaya para mabayaran ang kanyang kabaitan, dinala niya ito para umamin sa kanya. Ngunit nakita ng dalawa na siya ay nakikipag-usap sa ibang lalaki at ipinalagay na interesado ito sa ibang lalaki. Ang kanilang base ay inatake ulit ng mga Germans. Sa pagkakataong ito, tinutulungan niya ang mga sundalo ng buong lakas sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bullets sa mga sundalo. Ngunit inutusan siya ng mga sundalo na bumalik sa shed dahil masyadong mapanganib. Pagdating niya sa shed, nakita niya ang commander at ang iba na nagpapanik dahil nawala ang koneksyon ng telepono. Isang sundalo ang ipinadala upang ayusin ang mga sirang wire. Sinundan ni George ang sundalo at nakitang nasugatan siya ng malubha. Tinanong niya ang naghihingalong sundalo kung paano niya maaayos ang mga wires at siya mismo ang gumawa nito. Bumalik ang koneksyon at mas maraming sundalo ang tinawag. Ang 6 years old na bata ay niligtas ang buhay ng lahat. Di nagtagal sila Daniel at Katya ay nag-uusap sa tabi ng ilog at sa wakas ay pinagtapat ng commander ang kanyang pagmamahal sa kanya at hiniling sa kanya na maging ina ni George. Si Katya ay tuwang-tuwa at bago siya makapagsalita, isang sundalo ang lumapit at nagbigay ng liham na nagsasabing kailangan na nilang umalis sa kanilang base. Lahat ng mga sundalo ay umalis patungo sa kanilang bagong base kasama si George. Gayunpaman sa kanilang paglalakbay, nakatapak sila ng minefield na nagpalipad sa ilan sa kanilang mga sasakyan. Nasaktan ang commander habang ang mga iba ay namatay sa pagsabog. Umiyak siya at niyakap ang commander. Dinala nila ang mga sugatan at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa kanilang bagong base. Pagdating nila sa kabilang base, nakasalubong nila ang general. Siya rin ay bumilib sa ambisyon ng bata at binabati ang commander sa pagkakaroon ng matalinong anak. Kinabukasan, ang kanilang dibisyon ay ginawaran ng banner kasama si George at nangako siyang ililigtas ang kanyang bansa sa mga kaaway. Isang gabi inatake ang kanilang base at ang commander ay nakulong sa ilalim ng mga guho. Umiiyak si George para sa kanyang ama at sinubukang iligtas siya. Tinawag niya ang iba pang mga sundalo at sa wakas ay nailabas nila ang commander. Kinabukasan, nilapitan ni George ang commander na nagpapagaling at maging ang kanyang kamay ay nasaktan din. Ang bata ay walang ibang pamilya at walang mapuntahan kaya sumasama siya kahit saan man sila magpunta. Siya ay kasalukuyang kilala bilang pinakabatang sundalo sa buong mundo at ang maalamat na kanyang katapangan ay naririnig ng lahat san mang panig ng mundo.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakipindot ang like button at mag-subscribe ka na rin at comment sa ibaba. Thank you for watching.